Pampanga. Our topic for today is all about the fourth performing operations on functions, which is quotient. So, ang formula ay ito. The quantity of f over g times x is equal to f of x over g of x, where g of x is not equal to 0. Kaya kapag ang g of x natin is equal to 0, hindi na natin ma-solve ang problem. Alright. Our first example, if f of x is equal to x squared minus 3x minus 28 over x squared minus 8x plus 16, and our g of x is equal to x squared minus 5x plus 4 over x squared minus 49. Ang hahanapin natin, find the quantity of f over g times x. Ngayon, gamitin na natin yung formula to find the value of the quantity of f over g times x. So, itong f of x over g of x, papalitan lang natin yan. So, yung f of x natin is, ito yung f of x natin. So, ulat natin lahat ng f of x natin. X squared minus 3x minus 28 over x squared minus 8x plus 16. Dahil ito ay division, so i-divide na natin. So, yung g of x natin, sulat din natin dito. X squared minus 5x plus 4. Tapos, x squared minus 49. Sa rules ng division of integers, ang gagawin lang natin, kukopyahin lang natin yung unang expression, x minus 3x minus 28 over x squared minus 8x plus 6. Tapos, gawin natin times the reciprocal nito. So, ang reciprocal niyan, yung palit yung position, ang numerator magiging denominator, tapos itong denominator magiging numerator. So, reciprocal is x squared minus 49. Tapos, dito na yan, ang x squared minus 5x plus 4. Tapos, do the multiplication na. Ito yung mga sign ating susundin kapag tayo ay mag-factors, maghahanap ng mga factors para hindi tayo mahihirapan. Sa example dito, pag i-factor natin itong unang term, itong unang expression, anuhin na muna natin yung pattern. So, dapat makita natin yung mga pattern dyan. So, ang sign ng x squared is positive. Ang sign ng 3x is negative. Ang sign ng 28 is negative din. So, ang pattern dito is dito, positive, tapos dalawang negative. So, ang kukunin nating factors ay isang positive number at isang negative number. So, yan. Ito yung first term natin, ito yung middle term natin, ito yung last term natin. So, i-factor muna natin yung first term natin. Ang x can be factored as x times x. So, dalawang factors, meron tayong isang positive number, isang negative number. So, ngayon, itong last term natin na negative 28, yan yung hanapan natin ng factors. Yung negative 28. So, sa negative 28, pwede nating 4 times 7. Ayan, 4 times 7, pwedeng 8 times 3. Pero, kapag i-add natin tong dalawang factors natin sa 28, dapat makuha natin yung numerical coefficient ng middle term natin na negative 3. So, dito, negative 28 yan. So, isa dapat dito ang negative. Ganyan na lang natin yung multiplication. So, isa dito ang negative. So, pwedeng negative 4, pwedeng negative 7. Pero,
dito tayo sa negative 7. Ayan. Times, tapos yan ang negative 7. Ayan. So, kapag i-add natin yan, kapag i-add natin ang 4 plus negative 7, dapat makakuha tayo ng negative 3. Sa rules ng addition of integers, unlike sign yan, isusubtract natin 3 yung sagot. Ano yung sign? Susundan natin yung sign ng number na malaki ang sign. So, negative ang sign ng 3. So, ngayon, nakuha natin yung numerical coefficient ng middle term natin. So, ito yung factors natin. So, di na natin to kailangan pang isosolve kasi meron na tayong nakuha. So, yan. Positive 4. So, ito yung positive 4. Tapos, negative 7. So, dalawa na yung kuha na natin yung factors. So, ngayon, isulat na natin ang factor ng x squared minus 3x minus 28. So, ang factor nito is x plus 4. Tapos, the quantity of x plus 4 times the quantity of x minus 7. Ngayon, ito naman yung hanapan natin ng factor, yung x squared minus 8x plus 6. So, ganun pa rin yung gagawin natin. Factor naman na natin yung first term natin na x squared. X squared can be factored as x times x. So, ngayon, para malaman natin kung anong mga factors sign ang natin, hanapin na muna natin yung pattern. So, ang x squared, may positive ang sign yan. Ang 8x, negative. Ang 16, positive. So, ang pattern is positive, negative, positive. Dalawang negative na numbers ang ating hahanapin. So, ibig sabihin, x minus yung mga factors natin. Itong last term natin na 16, hanap tayo ng factors na pag i-add natin, makuha natin yung numerical coefficient na negative 8. So, 4. So, 4 times 4. 4 times 4. So, dalawang negative numbers. So, negative 4, negative 4. So, negative 4 times negative 4 is positive 16 yung sagot. So, tama. Kapag i-add natin yung 4, negative 4 plus negative 4, sa rules ng addition of integers, kapag like sign, i-add natin and copy the sign of the common number. So, tama yung sagot natin. Na negative 8. So, nakuha natin yung middle term natin, yung numerical coefficient na negative 8. So, ito yung factors natin. So, ito ay negative 4, negative 4. So, ito na yung factor natin. Pwede na natin ipalit dito. Ito, palitan na natin to ng factors na nahanap natin. Ito na yung natin, isusolve natin yung x squared minus 4,9. So, ito na yung hanapan natin. So, gagamit tayo ng, i-apply natin yung products of difference of two quantities. Ito yung formula. So, yung x squared minus 49. So, x squared can be factored as x times x. Tapos, yung 49 natin, hanap tayo ng factors ng 49 para magiging y natin. So, ang 49 can be factored as 7 times negative 7. So, that is 49. So, dito, positive 7 yung isa, negative 7 yung isa. So, ito na yung factors ng ating x squared minus 49. Ang x plus 7, x minus 7. So, isulat na natin dito. X plus 7, x minus 7. Or the quantity of x plus 7, x minus 7. Ito-solve ito na. So, balik ulit tayo sa trinomial, switch the products of two binomials. So,
i-factor na muna natin yung first term. First term can be factored as x times x. So, ngayon, pattern na muna yung kunin natin. Ang sign ng x squared is positive, ang 5x is negative, ang 4 is positive. So, positive, negative, positive, dalawang negative pa rin ang ating hahanaping factors. So, dahil 4 yung factors ng 4 yung hanapin natin, o 5 yung target natin dyan, negative 5. So, 4 times 1. So, negative kasi dalawang negative number yan. So, pag i-add natin yung negative 4 plus negative 1, so negative 5 yung sagot natin sa addition of integers na like sign. Ngayon, may factors na tayo. Ito ay negative 4 minus 4 tapos minus 1. So, ito na yung factors. Ilalagay na natin dito. X minus 4, x minus 1. Yung parentheses. So, ngayon, simplify na natin. Pagsamahin na muna natin yung mga parehas yung expression. So, meron tayong x minus 7, isa, ito. Tapos, meron din tayong isa pang x minus 7. I-arrange lang natin sa multiplication. Times, meron tayong x plus 7. Meron tayong x plus 4. Tapos, dito sa baba, meron tayong tatlong x plus minus 4, x minus 4, x minus 4 times x minus 1. So, law of exponent, meron tayong base na x minus 7, tapos may exponent na tayo dito na 1, so may 1 plus 1 is 2. Kopyahin lang natin yung x plus 7, x plus 4. Tapos dito, ang base natin is x minus 4. Tapos 1, merong mga 1 exponent, siya ipag-add lang natin 1, 2, 3. So 3 yung exponent. So x minus 1. So this is our final answer. Lang muna ang tutorial natin. Thank you for watching. Sana nasundan nyo. Bye!